Nagbukas ang pelikula sa pagpapakilala ng pangunahing character, si Tang Hui. Dati siyang MMA fighter na may hawak ng titulong Asian Champion, ngunit dahil nakaaway niya ang kanyang coach at nakulong, nasira ang kanyang career. Sa edad na 43, upang mabuhay, nagbukas siya ng negosyong pagmimina ng buhangin. Nang gabing iyon, habang nagde-deliver ng buhangin, hinarang ng isang batong bitag ang truck ni Hui. Dahil napagtanto niyang may mga magnanakaw, naghanda siyang ipagtanggol ang sarili, ngunit nang sumulpot ang mga magnanakaw ay mga bata pala silang lahat. Hindi na napigilan ni Hui ang lahat at bigla siyang tinamaan ng bato sa ulo at nawala ng malay. Kinabukasan matapos magamot sa ospital, sinalubong siya ng kanyang kaibigan at project manager na si Feng at sinabing nagwelga ang mga empleyado dahil 6 na buwan nang hindi nababayaran ang kanilang sweldo. Kamakailan lamang bihira silang makakuha ng mga order at kung magpapatuloy ito, maaari itong malugi. Nang marinig iyon upang mailigtas ang kanyang negosyo, nagplano si Hui na pumunta sa kanyang dating kaibigan na si Jing Fu na isang matagumpay na negosyante upang humiram ng pera. Nang magkita sila, nagkwento si Hui tungkol sa kanyang mga problema sa negosyo. Sinabi ni Jing Fu na maaari siyang magpahiram sa kanya ng pera kung handa si Hui na makipagtulungan sa kanya upang magbukas ng isang MMA martial arts club. Pagkatapos ay nagbigay si Jing Fu ng isang bungkos ng pera at sinabi kay Hui na ang negosyo sa sektor ng palakasan ay tataas. Kung mamumuhunan sila dito, magkakaroon ng malaking kita. Ang trabaho ni Hui ay tipunin ang mga bata at sanayin sila. Tungkol sa kapital, siya na ang bahala sa lahat. Dahil kailangan ni Hui ng pera, pumayag siya. Kinaumagahan, nang si Hui ay nag-aasikaso sa pagbabayad ng sweldo sa mga empleyado, dumating si Feng kasama ang mga prospective na estudyante ayon sa kahilingan ni Hui. At nang makita ni Hui ang lahat sa kanila, siya ay nawalan ng pag-asa, ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng ideya. Nang maglaon sa araw na yon, nagkunwari sina Hui at Feng na ipinadala si San para hulihin ang mga batang magnanakaw mula kahapon. Matapos matagumpay na mahuli ang 8 sa kanila, kahit na negosyo ang pakay niya, maayos pa rin ang pakikitungo niya sa kanila. Nang makakain na ang lahat, nagbanta si Hui na kung ayaw nilang makulong, kailangan nilang maging mga estudyante niya. Imbes na magnakaw, mas mabuting magsanay sila ng martial arts. Sila na walang kahit isang reklamo ay sumunod. Sa gitna ng pag-uusap, sinabi ng isa sa mga bata na si Ma Hu na hindi sila nag-aral, kaya hindi sila marunong bumasa at sumulat. Natahimik si Hui, naawa sa kanila matapos marinig iyon. Pagkatapos noon, pumunta siya doon sa kanyang opisina at inalala ang kanyang nakaraan noong siya ay isang pangunahing manlalaban ng MMA. Nang gabing iyon nanatili sa bodega ang mga bata. Dahil first time nilang matulog sa malambot na sopa, hiling nilang dito na sila matutulog ng tuluyan at kahit na pagtanto nilang ginagamit lang sila sa negosyo, nagpapasalamat pa rin sila. Makalipas ang 1 linggo sa madaling araw matapos matiyak na handa na ang lahat, hinintay ni Hui si Jing Fu, ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, hindi nagpakita si Jing Fu. Nang tumawag siya, nahuli na pala ng pulis si Jing Fu dahil sa pagbebenta ng peking gamot. Sa kulungan, nang magkita sila, hiniling ni Hui sa kanya na managot dahil walang magpopondo sa kanya kung hindi siya. Casual na sinabi ni Jing Fu na lahat ng kanyang pera ay kinumpiska ng pulisya. Imbes na makaabala, mas mabuting i-disband na lang ang club at iwanan ang mga pulubi. Hindi iyon matanggap ni Hui, ngunit wala siyang magawa. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa minahan, inihayag ni Hui na mabubuwag na ang club. Nagulat ang mga bata at ang isa sa kanila na si Su Mu ay nakiusap na payagang manatili at matuto ng martial arts doon. Nangako siya na magiging mabuting bata siya, ngunit sa mabigat na puso napilitan si Hui na sipain silang lahat. Hindi nagtagal, habang naglilinis si Hui, dumating ang isa pang may-ari ng minahan upang ipaalam sa kanya na ninakawan siya ng isang grupo ng mga bata. Noong una ay nagkunwari si Hui na hindi sila kilala, ngunit noong nahuli sila sa pagnanakaw ay inamin nilang mga estudyante sila ni Hui. Si Hui ay binugbog hanggang siya ay nawala ng malay at bilang kabayaran, ang kanyang stock ng buhangin ay kinuha sa pamamagitan ng puwersa. Dahil sa pangyayaring iyon, iniuwi ni Hui ang mga bata para makipagkita sa kanilang mga magulang kinabukasan. Pagdating nila, nagpatuloy sa paglalakad sina Hui, Ma Hu at Su Mu habang naghihintay si Feng at ang iba pang mga bata sa track.
Pagdating nila, sinalubong sila ng malungkot na kalagayan ng nakatatandang kapatid na babae ni Sumu na paralisado. Nang malaman ng dalaga na may problema ang kanyang kapatid, humingi siya ng tawad kay Hui. Sinabi niya sa kanya na sila ay pinabayaan ng kanilang mga magulang at nabubuhay sa kahirapan sa mahabang panahon. Nangako siya na susubukan niyang bayaran ang mga nawala sa kanya, ngunit dahil hindi ito matiis ni Hui, nagbigay siya ng pera at pagkatapos ay umalis. Kinaumagahan sa mining site kung saan tinipon ni Hui ang mga bata, ipinakita niya ang liham ng kasunduan. Sinabi sa kanila na maaari silang manatili at kumain ng libre doon sa ilalim ng isang kondisyon na hindi na sila dapat magnakaw muli at magsanay ng martial arts kasama niya. Nang walang pag-iisip, pumayag ang mga bata. Sa hapon, pumunta si Hui sa bar para makipagkita sa dati niyang kaibigan. Inimbitahan niya ang kanyang kaibigan na magtulungan sa paggawa ng isang MMA fighting show sa kanyang bar para makaakit ng mga tao. Magiging pretend fight para walang masaktan. Sigurado si Hui na ang kanyang mga estudyante ay makakapagpasaya sa mga customer. Nang marinig ang napakatalino na ideyang ito, pumayag ang kanyang kaibigan. Kinabukasan pagkatapos ng pagsasanay, ipinakita ni Hui sa mga bata ang mga video recording ng MMA athlete fights habang ipinapaliwanag na sa kalaunan ay maglalaban sila ng ganoon sa harap ng mga tao, ngunit ang pagkakaiba ay ang laban ay isang gawa-gawa lamang. Pagkatapos ay sinabihan ni Hui sina Sumu at Mahu na magpanggap na naglalaban bilang isang halimbawa, ngunit dahil ang pag-arte ay napakasama para mapaniwala ang manonood, sinipa ni Hui si Mahu at sinabihan silang gayahin ang ekspresyon ni Mahu nang siya ay nasaktan. Sinabi niya sa kanila na ang pag-arte ay hindi lamang tungkol sa kilos, kundi pati na rin sa pagpapahayag. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng pagsasanay, dinala ni Hui ang mga bata sa bar. Noong gabing iyon ay inutusan ni Hui sina Mahu at Sumu na gumanap upang aliwin ang mga manonood, ngunit dahil malinaw na mukhang peke ang kanilang laban, nadismaya ang buong audience. Pagkatapos ay sumigaw si Hui na sinabi sa dalawa na maglaban ng totoo, at iyon ay nagtagumpay. Nagawa nilang aliwin ang mga tao doon. Pagkatapos ng pagtatanghal, habang minamasahe sina Sumu at Mahu, ipinagtapat ni Sumu kay Hui na gusto niyang maging isang tunay na atleta tulad niya. At kung isang araw ay maging kampeon siya at makakapaglakbay sa buong mundo, gusto niyang dalhin ang kanyang kapatid na babae kung saan niya gusto. Pagkatapos ay tinanong niya kung isang araw ay matutupad ang kanyang pangarap, ngunit nanatiling tahimik lang si Hui. Kinabukasan, para masigasig na makapagsanay ang mga bata, binilhan sila ni Hui ng mga bagong kagamitan. Araw-araw patuloy silang nagsasanay at gumagawa ng palabas hanggang sa isang araw, dahil ang kanyang martial arts gym ay lalong sumikat, si Hui ay nakakuha ng alok na magdaos ng isang laban sa isang sikat na bar sa lungsod. Tinanggap ito ni Hui nang hindi nagdadalawang isip, ngunit isang gabi habang naglalaban sina Mahu at Sumu, dumating ang isang gang upang istorbohin ang laban. Sinabi sa kanila na alam na nila na ang laban ay pagpapanggap lamang, ngunit dahil lumaban sina Mahu at Sumu, binugbog sila. Samantala nang mabalitaan ito ni Hui, sinugod niya ang mga ito, ngunit na-corner sila. Sa kabutihang palad, dumating si Feng sa oras na inilihis ang kanilang atensyon. Nakatakas silang tatlo, ngunit naaresto ng mga pulis si Feng at ang mga tulisan. Kinabukasan, binisita ni Hui si Feng sa bilangguan. Humingi siya ng paumanhin at nangakong aasikasuhin niya kaagad ang mga dokumento para sa paglaya ni Feng. Dahil na rin daw sa kasinungalingang nalantad, ay nagsara ang kanyang negosyo. Si Feng, na nag-aalala sa kahihinatnan ng mga bata, ay nagmungkahi ng pagsasanay sa kanila upang maging tunay na mga atleta. Dahil tila may talento sina Mahu at Sumu, at sigurado siyang magtatagumpay ang isa sa kanila. Nang marinig iyon ay napaisip si Hui. Kinabukasan, nagpasya si Hui na bisitahin ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay masyado ng matanda na hindi na siya nito nakikilala pa. Nang magkita sila, biglang sumakit ang dibdib ni Hui. Naalala niya ang araw na nasira ang kanyang career. 10 taon na ang nakalilipas pagkatapos niyang manalo sa isang kompetisyon, natuklasan na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga kaya siya ay na-disqualify. Nagpatuloy ang kanyang ina sa pagmamakaawa at hiniling sa komite na magsagawa ng retest dahil sigurado siyang hindi nandaya ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang desisyon ay hindi maaaring labanan.
Sinisi ni Hui ang kanyang coach at pagkatapos ay binugbog siya ng husto. Dahil sa pangyayaring ito, siya ay nakulong. Matapos maaalala ang kanyang mga kasalanan, umiyak siya sa pagsisisi at humingi ng tawad sa kanyang ina. Upang mabawi ang kanyang pagkakamali, nagpasya siyang ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsasanay sa mga bata na maging professional na mga atleta. Makalipas ang 10 taon sa paliparan, dumating si Hui upang sunduin sina Ma Hu at Su Mu. Kakasali pa lang nila sa National Level MMA Championship. Sa pag-uwi, nagkwento sila ng mahabang kwento tungkol sa lahat ng laban hanggang sa ma-qualify sila sa preliminary round. Nang marinig ang kwentong iyon, naging proud si Hui. Pagdating nila sa club, nagulat si Hui sa napakaraming mahihirap na humihiling na sanayin ang kanilang mga anak sa kanyang gym. Masaya siyang tinanggap ang mga ito. Kahit sikat ang gym, dahil karamihan sa mga estudyante ay galing sa mga mahihirap, hindi niya ito sinisingil. Libre ang pagkain at tirahan. Hindi lang niya sinasanay ang mga ito sa martial arts, kumuha din siya ng mga tutor para makapag-aral ang mga bata. Matapos ipagdiwang ang tagumpay ni Ma Hu at Su Mu sa preliminary round, nagtungo si Hui sa isang pribadong paaralan. Nang makilala niya ang principal, nakiusap siya sa paaralan na tanggapin ang mga mahihirap na bata upang doon makapag-aral, ngunit tumanggi ang principal. Kung gusto nilang mag-aral dito, kailangan bayaran man lang ni Hui ang registration fee. Nang gabing iyon nang bumalik si Hui sa gym, nakita niya si Su Mu na nagsasanay pa rin. Nilapitan niya si Su Mu at sinabi sa kanya na sigurado siyang makakarating siya sa finals at magiging kampeon. Magagawa niyang magdala ng gintong medalya. Nagpasalamat din siya dahil salamat sa kanya, ang kanyang buhay ay nagbago. Naantig si Hui nang marinig ito at inimbitahan niya si Su Mu sa isang sparring. Makalipas ang ilang araw nang magsisimula na ang preliminary round, nakatanggap si Hui ng balita na naging viral sa internet ang isang video recording ng performance ni Ma Hu at Su Mu noong mga bata pa sila, kaya kinailangang pansamantalang alisin sila sa listahan ng mga kalahok. Nang makipagkita siya sa chairman ng komite, nakiusap siya na payagang makipagkompetensya ang kanyang mga estudyante. Gayunpaman, dahil sa mataas na protesta ng publiko, napilitang tumanggi ang chairman. Nagbigay siya ng business card para sa isa pang gym at pagkatapos ay iminungkahi na ang tanging paraan upang makalahok sa championship, sina Ma Hu at Su Mu ay sa pamamagitan ng paglipat ng gym. Ang balita tungkol sa kaso ng pagsasamantala ni Hui sa mga menor de edad ay lalong naging viral hanggang sa wakas. Pinilit ng pulisya si Hui na isara ang kanyang gym sa panahon ng investigasyon. Ngunit sa kalaunan ay sumuko si Hui. Lumipas ang ilang araw at dahil wala na siyang ibang choice para makalahok sa championship sina Ma Hu at Su Mu, nang walang nakakaalam, nakipagkita siya sa may-ari ng ibang gym. Nangako ang may-ari ng gym na sasanayin niya si Ma Hu at Su Mu ng buong puso. Pagkatapos ng negosasyon, pumayag si Hui na ibigay ang kanyang 2 pinakamahuhusay na estudyante na kanyang hinubog ng husto. Nang gabing iyon, inilabas ni Hui ang mga bata para kumain. Habang kumakain sila, sinabi ng mga bata na kahit sarado ang gym, anuman ang mangyari ay mananatili sila sa tabi ni Hui dahil para na itong ama sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang sinabi ni Hui na pumirma siya ng isang kontrata para ilipat sina Ma Hu at Su Mu sa ibang gym. Samantala para sa iba pang mga bata, malaya silang makakauwi. Nang marinig iyon, nagprotesta si Ma Hu. Para sa kanilang ikabubuti, si Hui na may mabigat na puso ay nagsabi na ang club ay binuwag na. Habang nagpipigil ng kalungkutan ay pinagtabuyan niya ang mga bata at sinabing huwag na silang magpapakita pa sa kanya. Makalipas ang 1 taon, nagbukas ng bagong negosyo si Hui. Mula sa kinita ng kanyang negosyo, bahagyang nag-donate siya sa edukasyon ng mga batang mahihirap, lalo na ang mga mahihirap na bata na minsan niyang sinanay. Noong umagang iyon, sinabi sa kanya ni Feng na hinahanap siya ng mga mamamahayag at patuloy na humihingi ng oras para makapanayam siya tungkol sa kaso noong nakaraang taon, ngunit tumanggi si Hui na makipagkita sa kanila. Sa hapon, huminto si Hui sa bahay ng kapatid ni Su Mu. Dahil sa tulong ni Hui, maaari siyang mamuhay ng mas disenteng buhay. Sinabi niya sa kanya na madalas nagpapadala ng mga liham si Su Mu. Nang malaman ni Hui ang mga tungkol dito, natuwa siya na naging matagumpay na atleta ang kanyang dating estudyante, ngunit nang makita niya na ang lahat ng mga selyo ay eksaktong pareho,
Napagtanto niya na nagsisinungaling si Sumu. Dahil curious siya, pumunta siya sa address ng pinanggalingan ng liham para makita si Sumu. Sa kalagitnaan ng biyahe, aksidente niyang nabangga ang isang kotse na pinahinto ng isang magnanakaw. Ang tingnan niya ang magnanakaw, laking gulat niya nang makitang si Mahu iyon. Matapos siyang habulin ni Hui, ipinaliwanag ni Mahu na napilitan siyang gawin ito. Dahil iniwan sila ni Hui, ni Sumu at wala na silang kinabukasan. Nawala ang kanilang ama sa pangalawang pagkakataon. Si Sumu ay nagkaroon ng pinsala sa tuhod kaya hindi siya makalakad. Para tulungan siya, walang ibang pagpipilian si Mahu kundi magnakaw mula sa mga tao. Nang marinig ang kwento ni Mahu, nadismaya si Hui at nakonsensya. Kinabukasan nang bumisita siya at nakita ang kalagayan ni Sumu. Nakita niya si Mahu na nakahiga sa kama, kaya labis niya itong ikinalungkot. Ngunit sa kabilang banda, hindi napigilan ni Sumu ang kanyang mga luha. Sinabi sa kanya ni Hui na si Mahu ay inaresto ng pulisya at ikinulong. Habang umiiyak, sinabi sa kanya ni Sumu ang lahat. Pagpasok niya sa bagong gym, ay pinilit siya ng may-ari ng club na gumamit ng ipinagbabawal na droga. Ngunit dahil tumanggi siya, siya ay binugbog at sinipa hanggang sa malubhang mapinsala ang kanyang tuhod. Nang marinig ang kwento ni Hui na hindi ito tinanggap, agad na umalis upang makipagkita sa may-ari ng gym. Pagdating niya ay agad niyang sinugod ang lalaki ngunit dahil mag-isa lang siya ay madali siyang napigilan ng iba pang manlalaban doon. Sinabi ng may-ari ng gym na sina Mahu at Sumu ay nasa ilalim ng kanyang kontrata. Kaya walang karapatan si Hui na makialam at kung gusto niyang kunin sila, kailangan niyang magbayad ng multa. Bago siya pinaalis, tinapakan ng lalaki ang kanyang balikat hanggang sa mabali ito, tulad ng ginawa niya kay Sumu. Sa sumunod na linggo, nagpasya si Hui na tanggapin ang imbitasyon para sa isang panayam sa TV. Sa panayam, tinawag siya ng mga manonood. Nagtanong ang host tungkol sa kung ano ang tunay na layunin ni Hui sa pagtanggap at pagsasanay sa mga bata. Mula sa mga isyong kumakalat, naisip ng publiko na pinagsamantalahan at nilinlang ni Hui ang mga bata para sa pansariling kapakanan. Sinagot ni Hui na talagang nilinlang niya sila, ngunit niloko niya sila para magkaroon ng magandang kinabukasan, nilinlang sila para itigil ang pagnanakaw, at dinaya sila para sila ay maging kampeon at manalo ng mga gintong medalya. Walang pakialam ang mga tao sa mga mahihirap na bata. Ang mga mahihirap na bata ay itinuturing na basura sa lipunan. Walang sino man ang tumulong sa kanila para makapasok sa paaralan. Wala man lang nag-aalala para sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Hui, natahimik ang buong audience, nag-iisip. Samantala sa ospital bago sumailalim sa operasyon, pinanood ni na Sumu, Feng at kanyang kapatid na babae ang panayam ni Hui. Napaiyak si Sumu nang marinig ang pahayag ni Hui. Lumipas ang ilang buwan. Pagkatapos gumaling mula sa operasyon, dumating si Sumu upang bisitahin si Mahu sa bilangguan. Nang makitang nakakalakad na muli ang kanyang kaibigan, natuwa si Mahu. Sinabi sa kanya ni Sumu na salamat sa panayam ni Hui na naging viral, ang publiko ay nagsimulang suportahan at tumulong na makawala sa kanilang kontrata sa gym. Maging ang mga aksyon ng may-ari ng club na pinipilit ang kanyang mga manlalaban na gumamit ng doping ay natuklasan din at ang club ay na-disband. Sila ay ganap na malaya at maaaring bumalik kasama si Hui tulad ng dati. Habang umiyak, hiniling ni Mahu kay Sumu na patunayan kay Hui na maaari siyang maging isang kampeon. Pagkalipas ng 2 taon, pagkatapos dumaan sa mga laban at manalo ng marami, naging sikat na MMA fighter si Sumu. Noong araw na iyon, hinamon niya ang world champion mula sa Brazil. Nandoon din si Hui at ang kapatid ni Sumu upang manood. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang unang round. Dahil sa paulit-ulit na pagtama, na corner si Sumu, buti na lang tumunog ang bell at naligtas siya mula sa KO. Sa ibang lugar, pinapanood ni Feng ang laban sa TV at habang nasa kulungan, pinapakinggan ito ni Mahu sa radyo. Nag-aalala sila kung mababaligtad ni Sumu ang mga bagay laban sa world champion. Maya-maya tumunog na ang second round bell. Na-corner si Sumu, ngunit nang gusto na niyang sumuko, naalala niya ang mga sandaling sinanay siya ni Hui hanggang sa makarating siya dito. Sa natitirang 30 segundo bago matapos ang round, nagawa ni Sumu na makatakas mula sa lock ng kalaban at buong lakas, nilabanan niya ang kalaban hanggang sa nagawa niyang patumbahin siya. Nagtagumpay si Sumu sa TKO.
Mula sa malayo, ipinagmamalaki ni Hui na ang kawawang batang kalye na ito na dati ay walang kinabukasan ay naging world champion. Pagkatapos ay lumabas siya ng gusali upang tamasahin ang kanyang tabako. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.